Testing 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bakit ka tumatawa? Kainis ka. Ang kahit anong podcast. Hello mga kaakap. Yes, kaakap. Yun yung bago nating tawag sa kanila ngayon. Kaakap. So, tagal bago kami bumalik. Kasi, sobrang naging hectic ang lahat ng bagay-bagay sa buhay. Welcome back to us. So, yun. Today is what? August na pala ngayon. Yung last natin was what? June? June yung huli, no? Oo, yata. Yeah. So, yun. Kaya, may ganito kaming setup. So, ano bang pinagkaabalahan natin? Bakit tayo nawala for such a very long time? Well, first of all, ako ay nag-ibang bansa. Wow, nag-ibang bansa. OFW. Kailangan lang na lumipad. Kasi hindi kayang maglakad. Kasi hindi kaya maglakad. Pero ngayon nakabalik na. Work naman yun, work. So, and then pag uwi ko, may dala akong sakit. Na nahawa ko na yung dalawa kong anak. Pero, pagdating ko, siyang start naman ng classes. So, nagklase na mga bata. Medyo kakatapos lang talaga ng first week nila. Okay naman. Yung panganay namin started level 2 na. Grade 2. And then yung bunso namin, preschool. Ang tawag namin dito sa kung saan kami nagtatrabaho, yung sa curriculum namin, ano na siya, learning to read? Hindi. Yeah. Reading readiness. Reading readiness. Tignan mo, pati ako nalito. So, it's sa mga di nakakilala sa amin, we are part of a Christian company, a curriculum provider, pero we look at it as a system provider. And it's a Christian company because yung curriculum namin is based on the Bible. It's very unique, it's individualized, and it's tried and true. Pero tested na yung curriculum itself kasi it's been in existence for like 55 years to sa US. Yan, sa US. Dito sa Pilipinas magka 46 magko 46 years na this year. Kaka-celebrate lang namin ng 45th namin last year. So yun, we are blessed to be part of this ministry. And so the curriculum is great, pero syempre kailangan pa rin ng contribution from the parents, especially sa mga preschoolers. So saludo din ako sa mga moms and dads na stay at home, na hino-homeschool ang mga kanilang mga bata, kanilang mga anak. Yeah. Saludo ako sa inyo. So sobrang naging testing para sa amin for the whole week, no? Sorry. Yeah, kasi may mga syempre adjustment for Toby. Very big adjustment for Toby. Kasi nasanay siya na walang structure yung araw niya eh. He can go about his day ng kung paano niya gusto eh. Kung hindi niya, kasi wala din naman kami sa bahay. So if hindi niya feel na paggising niya, if hindi niya feel na kumain ng breakfast, hindi pa niya feel na kumain, pwedeng hindi siya kumain, yung stuff like that. Dito required siya mag full breakfast before going to school. So medyo para sa kanya parang tsaka yung paggising ng umaga, grabe. So yun pa lang. Tapos at the same time, may kasi kami na parang si Toby parang siyang si Young Sheldon, yung laging may katuwiran, laging may hindi pala Young Sheldon yung laging may katuwiran. Si Ipaglaban mo pala yun. Anyways, yun. Yun. So, ang dami niyang
mga Hanash. sa buhay bago kami mag-prepare for school. Yung hindi kami pwedeng magtuloy-tuloy ng preparation bago maligo. May sasabihin na naman siya na magdidiskusyon na naman kayo. Pag umokay na, akala mo tuloy-tuloy na, maayos na kayo. Yung pala, pagkatapos maligo, may sasabihin na naman siya na magdidiskusyon na naman kayo, hindi mo na naman siya mabibihisan. Tapos, pag okay na, na-convince mo na siya and all that, nabihisan mo na siya. Yung paglabas nyo naman ng bahay, magdidiskusyon na naman kayo. Yun, ano talaga siya? Hindi siya yung discussion na parang discussion na normal. As in, may kasamang tantrums. Kasi syempre, ilang taon lang siya? 4? Kaka-4 lang niya. Kaka-4 lang niya. So, it's really a struggle. Tapos, yung buti na lang, yung panganay namin, medyo sanay na sa pagpasok. Yun nga lang, kapag overwhelming na si Toby, nag-rub off din sa kanya eh. Pati siya, parang nahahawa, parang nagkakaroon na rin siya ng ganon siya. So, kung papanoorin mo to, Tala, pagtanda mo, itong binibenta ka na namin. Pero kasi, I think it's part, siguro, nung bata rin naman tayo, naging ganon. Pero iba talaga eh. Gusto ko lang i-point out na iba ang henerasyon. Iba yung, ewan ko, siguro with the advent of the digital age and screen time, iba talaga kung paano sila kumilos, paano yung level of patience nila, level of respect. Yung sabi nga ni Teacher Reese, diba? Overstimulated talaga yung generation ngayon. Oo, totoo. Now, I'm not putting all of the blame doon sa, syempre, sa digital age natin yan. Pero, syempre, nag-iiba na rin, nag-shift din yung responsibilities natin kasi wala namang screen time noon eh. Noong time natin eh. TV. Not to put down yung mga parents na nag-aalaw ng screen time. Kasi, as parents, nung wala pa kaming anak at saka hindi pa si Tala ganun ka parang ganyan din yun eh yung namin eh yung thinking yung ideal na na parang hindi kami mag-aano ng screen time, hindi TV ang magpapalaki sa anak ko, hindi cellphone ganyan, hindi tablet ganyan. Kaya lang kasi you can only do so much as a parent. Hindi mo masisisi yung ibang parents if dumating sa point na no choice ka na, kundi ibigay na lang talaga yung tablet. Ibigay na lang yung Kung may parent na nakakagawa ng paraan na talagang zero screen time yung anak nila. Saludo dito. You do you. Good for you. Yeah. Pero kung hindi, kung hindi mo kaya, yung no choice ka kundi ipaalaga sa tablet yung anak mo, okay lang yan. Huwag kang mag-guilty dyan. Yeah. Pero syempre, we reap din sa what we sow. Yeah. So, kailangan na nating maging handa. Kasi ganoon din kami. There are times na, for example, ngayon, wala namang mag-aalaga sa mga anak namin eh. So, yung kung saan kami nagtatrabaho, sa kabilang building lang yung school ng anak namin. So, parang isa kaming campus, parang gano'n. So, ang panganay namin hanggang 3:30, pero yung bunso namin hanggang 11:30 lang. So, aakit na yan 11:30. Syempre, nagtatrabaho yung asawa ko. Although, very gracious naman yung company. Pero, syempre, ikaw din mahihiya eh. Mm-hmm. Na parang nakaka-istorbo yung anak namin eh. So, wala kaming choice kundi patahimikin sa isang tabi. Patahimikin sa isang tabi, pabantayan kay paring Blippi. Pero, talaga eh. Although, yung bakasyon naman, talagang grabe yung pagkat namin nag-fasting talaga sila ng Oo, very malaking, very minimal. Very, big blessing din kasi nandyan yung sister ko. So, she was able to monitor yung screen time nila. Siguro, if ever man, ang isang bagay lang na talagang para sa akin, non-negotiable, if bibigyan mo sila ng screen time, is to check kung ano yung pinapanood nila. Yes. Huwag tayong maging kampante na kapag si paring Blippi ay okay naman si paring Blippi, after a while, yung susunod kasi dyan, hindi pala.
So, wag maging ano lang, especially if you are very in a sense parang you are nag-ano lang yung camera. Pero Kinuhaan niya ako ng picture. parang nag-stop yung camera. Pero especially if we are ang tawag ito, like for example kami, we have this belief system and we are very much talagang into our belief system, which is Christianity, and we believe in the word of the Lord through the Bible and all that. So we keep a close watch on what kind of information, what kind of things are being fed to our children. Yeah. Pero yun nga, ano pa rin eh, it's still hirap pa rin ng balance. So, you know, sabi nga ng asawa ko, don't feel guilty kapag andun pala yung time na, ay, ano bang gagawin namin? Parang yung YouTube Kids na yung nagpapalaki. Pero going back doon sa gusto kong na talagang it's a very different generation. Kasi nung time natin or yung time namin or hindi ko alam kung anong henerasyon kang maybe mas bata kayo sa amin, pero nung time namin ng asawa ko, wala naman kasing hindi uso ang binge watching, hindi uso yung YouTube, hindi uso yan. We have a schedule. Ba yung TV? The TV is scheduled and we adhere to the schedule of the TV. Ngayon ang nangyayari, yung mga videos ngayon nag-a-adhere sa schedule natin, kailan natin sila on demand. On demand talaga siya. On demand. Well, it's accessible, it's easy, it's efficient, pero may downfall din pala siya. Hindi katulad sa amin, kami, alam ko na bago mag-TV Patrol, kailangan sa bahay na ako. Na pag TV Patrol na, wala ka na papanoorin. Wala ka na papanoorin kasi tuloy-tuloy na yun eh. Pang adults na yung palabas. Pero dapat, kasi, it's either bago mag-TV Patrol, habang TV Patrol, kumakain na yan eh, ng dinner. Tapos, usually, natatapos kami, hindi pa tapos yung TV Patrol. Pero after nun, kailangan na matulog kasi yung mga susunod na mga, para sa magulang ko na. Yung, So, it's, para sa akin, it was a blessing during my time. And, also, maybe this current age, is also a blessing to them. Yun nga lang, it's a big adjustment. It's a big adjustment. So, we are not, hindi namin pinuput down kung ano man generation kayo. We're just saying, the difference is felt and seen, no? Yeah, it's real. Meron real. Talaga. We cannot always say na, bakit yung bata naman kami, ganito, ganyan. Different na talaga yung yung society. Totoo. It's a different society. It's a different take on things. And kasi everything is accessible technically everything is available sa panahon ngayon real or fake, andyan lahat. Yeah. Kaya we have to be very mindful din talaga. And siguro isa din sa naisip ko rin is dapat handa tayo mag-explain. Yes. Isang sa amin na ako nagigilty ako minsan kapag pagod. Sige pag nagtatanong sila, Daddy, ano yung sabihin ng ganito? Tapos masyado malalim para i-explain ko. Sabihin ko na lang na basta. Minsan yung mga bata, they're not satisfied with basta. They need to know. They need to know. Like, marami ding mga questions sila about life. Yeah, you do not dismiss yung questions. Yung parang, bata mo pa para magtanong ng ganyan. Maybe we could tell them if ever, sabi mo, sige, paglaki mo, or sa susunod, kapag naintindihan mo na yung iba mga concepts, sige, balikan natin yung gantong kwentuhan or gantong usapan. Do not just dismiss the question. Do not dismiss the question. Kasi, mas gusto mo bang iba sumagot? Di ba? Yeah. Kaysa ikaw, lalo na kung sensitive yung matter. Parang yung hirap na hirap kaming i-explain kay Tala na si Vice ganda, hindi babae.
parang, syempre, they have Kasi to, yung concept na mahaba yung hair, yun lang. Parang, yun lang yun naman. lang yung idea niya. Na dapat babae. Hmm. Na yun yung babae. So, it's a matter of telling or, explaining to them. Minsan din sa kasi sabi ko nga, we're Christians, so minsan nagtatanong yung anak ko na si Jesus ba tsaka si God isa? So, andun na yung discussion about Trinity. So, medyo maaga. Pero, we have to explain them that, Jesus, God the Father, God the Holy Spirit, they are one in essence, pero three in person. Hindi man nila magagrasp yun. Kahit naman tayo, hindi natin fully nagagrasp yun eh. Because we are limited in our thinking. Pero we try to explain to them the best that we can. Tsaka I don't see anything wrong with answering na, ay sorry, hindi ko alam pa eh. Ayun pa. I'll get back to you pag medyo naintindihan ko na. So far, ganito pa lang yung naiintindihan ko about it eh. Kasi magaling ka. Or search natin, ganyan-ganyan. Actually, si Tala, may mga ganyan linyahan na yan eh. Bakit, pwede mo bang i-google, mami, kung hindi mo maalam? May ganun na yan si Tala eh. Parang they're hungry for information kasi bata kasi, parang sponge. Mga sponges pa sila eh. They need information talaga. They need to get the right kind of information. Kaya it's better that we as parents tayo na yung magbigay sa kanila. Now we're not perfect eh. Kasi syempre nadadala din kami ng pagod, lalo na pag pareho kami nagtatrabaho, tapos marami kailangan gawin. Ang pinaka-nakakaawa ko pag kailangan din nila magstay, mag-overtime. Oo, dito sa office. Grabe. Kasi kailangan namin magstay. Yun yung mga bagay na talagang kumukurot sa puso namin na parang, kailangan nila ng rest. Tapos, ikaw din, overstimulated ka na din na effort na talaga to show patience. Yung aanuhan ka ng yung magta-tantrums and all that. Tapos pagod ka na rin. Sobrang na-stimulate ka na buong araw with everything that has happened. Tapos, ang hirap ng mag-extend ng patience. Totoo. Papatulan mo na lang talaga. Naku, lalo na ako. Mapagpatol ako. Kaya nga pagtawag sila. Joke. Parang itong week na to. Syempre, adjustment period for Toby. At the same time, very busy dito sa office kasi with all the changes ng DepEd curriculum, ganyan, start ng classes and all that. Ang daming mga kailangang asikasuhin sa work since curriculum provider nga yung work namin. So, parang si Toby si Toby kasi you have to force him to take a nap. Kailangan niyang mag-nap kasi in denial siya na mahilig siyang matulog. Pero mahilig siyang matulog. Gusto niyang matulog talaga. Pag inihiga mo na yan sa kama, sasabihin niya, no, I'm not sleepy. Pero igagrab niya yung opportunity na matulog. So, syempre, pag may ginagawa ka, hindi siya kasi hihiga ng kusa. Kailangan mo siyang i-force na humiga, na ipipilitin niyang labanan. So parang buong linggo parang every day meron kaming tantrum session. Kung hindi tanghali, gabi. Grabe. Yung before we go home, after office hours, pero nag-overtime kami. 'Yun, habang duration ng overtime, either pa uwi, pagdating sa bahay, or minsan umabot pa sa point na may 2 gabi kami nitong week na to na
Sa gitna ng panaginip niya, nagtatantrum siya. Oo, bro. As in, wala kaming tulog dalawa kasi parang a few minutes lang siyang mananahimik. Tapos maya-maya, mananapak, sisigaw, manununtok. Tapos pag nagising siya, parang wala lang. Mm-mm. Pagigising siya, sabi niya, I need to pee. Parang gusto ko sabihin, di ba nagwawala ka? Ganon siya. Tapos yung parang, ikaw, sobrang gustong-gusto mo nang magpahinga. Pagod na ako maghapon. Ito na, matutulog na tayo. Hindi mo ba pwedeng pagbigyan mo na kami? Parang ganon. Tapos parang gusto mo na siyang patulan. Kaya lang hindi niya kasi magigets kasi tulog yung diwa niya. Wala talaga sa kanya. Pag totally nagising siya, wala siyang kamalay-malay na yun yung ginagawa niya. Parang walang nangyari. So parang ang hirap i-handle. Hirap yan. Sobrang nakaka-guilty pag pinapatulan mo. Pero talagang again, siguro parang yun na talaga yung nasa season ako ngayon ng motherhood na ang battle cry ko na lang is you can only do so much. Parang ganon. So, wala na yung battle cry mo na gentle parenting? Ay, hindi. Never ako nag-consider ng gentle parenting. Diyos ko. They need, wala sila sa stage na wala pa sila sa stage na hindi nila kailangan ng control ng parents. Kailangan nilang... Control kasi is important. Kailangan nila ng discipline. Kailangan nila ng control. I do not believe na hihinder yung bata kapag kinokontrol. Sabi nga doon sa isang principle dito sa work namin, you cannot teach a child, you cannot control. Yes. So, ibig sabihin, para sa akin it's very true kasi kapag ganun si Toby, nagka-tantrum siya, tapos hindi mo siya makontrol. Hindi sinasabing talagang gapusin mo. Pero yung makalma mo siya, makontrol mo siya in a sense na maintindihan niya kung paano i-control yung emotions niya. Doon pala papasok yung learnings para sa kanya. Doon mapapasok. Kasi they realize things, no? Minsan nga, lalapitan ka nun di ba? Lalapitan ka nun, mag-sorry yun. Out of the blue minsan. Kasi na-realize nila. Lalo yung panganay. Kasi mas nakakaintindi na yung panganay. May times pa nga yun, pinagalitan namin kasi sobrang naggalit agad tayo. Nakalimutan ko nung bakit. Yung tinanong tayo kung love pa ba natin ba siya. Sabi namin, oo, papagalitan ka namin kasi gusto namin maging tama yung ginagawa mo. Kasi love ka namin, ayaw namin na ikaw ay maging perwisyo sa ibang tao at ayaw namin maging perwisyo ka sa komunidad. We want you to grow up. It's not just about para ma-save yung faces namin na, oh, grabe naman tong mga parents na to, hindi nila inayos yung mga anak nila. Pero it's more on kawawa din siya . Yeah, as much as it reflects on you as a parent, malaking factor yung lifetime na epekto sa bata na hindi siya na-control. Now, maybe some of you who are listening have iba yung parenting sabi nga namin in the beginning, do you. Kumbaga, do what you do. Yeah. You don't need to... These are the things, we're just unpacking things that we have learned. Saludo ako sa nagji-gentle parenting. Good for you. Good for you. It's not, we're not being sarcastic. It's something na wala sa personality namin. Wala sa upbringing pag brought up sa amin. I mean, hindi din namin dinidiscount yung if there are people here na they had traumatic experiences nung growing up because of how they were controlled and disciplined by their parents. But para sa akin, there is a right way of disciplining your children and a right way of controlling. Kasi kung tutuusin, kasi ako may trauma ako. Kami, na lumaki kami sa palo. Hindi lang palo. Luhod, pingot, kurot. Pero we're not saying na perfect yung parents namin, na we praise them na they did that. There are times na isipin namin na parang hindi naman kailangan, parang excessive. Diba? Pero, andito na kami. Yeah. We made the most out of it.
minsan sabihin mo, ay, you are tolerant to that kind of abuse. No. No. Siguro I don't think so. if ever man, like, marami din kasi naman akong kakilala na, parang, masyado kasing, ngayon eh. Controversial? Hindi masyadong, kasi yung Sensitive? society natin ngayon. Parang andaling ma-offend ng society ngayon. Parang, masyado tayong nakafocus sa sarili natin. Parang na-offend ako, hindi mo validate yung feelings ko, hindi mo kinonsider yung nararamdaman ko, ganyan. Parang for me, if you were raised in an abusive home, parang there has to come a point in your life na kailangan mong mag-choose na mag-move on eh. Hindi po pwedeng nakatali ka doon. And you're not talking about ongoing abuse naman. hindi ongoing abuse Yung past na, kunyari, lumaki ako na lagi akong pinapalo ng tatay ko eh. Grabe pa nga yung palo ng tatay ko. Tinatali pa nga ako pinapasok pa nga ako sa sako. May mga ganun eh. May mga ganun akong kakilala eh. Buti lang walang sakong kasha. Pinapasok pa nga ako sa sako eh. Ganyan. Pero alam mo, may mga kaibigan akong napasok sa sako, nabugbog. Pero maayos naman sila. Kasi chinus nila na maging okay sila. Does that mean na those who are not yet over with their traumas are weak? Not necessarily. Controversial ng mga pina-follow up kong question, no? Not necessarily. Kasi nga, sarili mong dealing yan eh. Ang isang bagay lang na magagaranti ko sa'yo, kailangan mo ng support system at kailangan mong makita ang mga bagay-bagay in the light of how God sees you, how God wants your life to be, and how God wants you to be as you, If you're not comfortable with us talking about God, then sorry po. Kasi yun ang pinaka-beacon namin sa ngayon eh. Sa ngayon, mawawala, hindi. Yun ang pinaka-beacon talaga namin, period. Yun ang pinaka-guide namin. Yung salita ng Panginoon, yung presence, yung power, yung person niya. So, we're not being religious or yung parang minsan may mga irritating na mga zealots naman. We're not being like that. Hopefully we're not like that. Pero we just want you to understand that in the light of what scriptures is revealing sa amin mag-asawa in a personal and also in a siguro in a familial sense sa amin as a family, that everything that is happening sa buhay namin or has happened has been allowed by the Lord for a reason and a purpose, and each trauma na we have gone through in the past, trauma man yan or hindi, depends on how you look at it kasi, or everything na unfavorable para sa iyo. Yun na lang. It's very unfavorable. You think it's unfavorable. Maltreatment or para sa amin, we believe that God has allowed all of those things to happen for a purpose. He did not cause it. Kasi parang seeing something happen doesn't mean that you cause it. It's like, I see the sun rising, but I do not, I perceive the sun will rise tomorrow, pero I will not cause it to rise. Hindi naman ako yung magkakos nun eh. So, causality, yung parang causing it to happen and perceiving it to happen is different. So, the Lord knew in eternity past that this would happen, that it would happen to me, it would happen to my family. And yet, hindi naman siya yung nag-cause nun. He would allow it because He knew at the end of whatever it is that will happen to us as a family would have an effect or a purpose. Siguro depende na rin on how we as a couple or we as a family handle it. Kasi we have been through so many things. Kahit na mag 11 years pa lang kami sa October. Pwede
pwede mong, may ibang tao might say na, they can say na, wala namang, wala pa sa kalingkingan nyo na pagdaanan nyo sa napagdaanan namin. Pero, or, okay na yung napagdaanan nyo, ganyan. Iba-iba naman yan sa bawat tao. Yeah. Basta, ang bottom line is, we found our worth in God. True. Kasi sinabi niya, He found us worthy enough na He sent His Son to die on the cross for us. So, parang no amount of treatment, past treatment from other people would, make us question yung worth namin. Yun. Yeah. Parang ganun na lang siguro yung Grabe no. Ang daming na-unpack. Yung first pick lang ni Toby ang pinag-usapan natin. First pick lang ni Toby. Hindi kasi, somehow kasi, as a mother, parang nakatie up din yan yun. Parang, nagkukulang ba ako? May, parang, kasi diba, iba kay Tala, iba kay Toby. Kay Tala, talagang nandiyan ako the whole time. Kay Toby, wala talaga. Parang si Tala, naturuan ko pa yan ng phonetics, somehow. Si Toby, wala talaga. So, parang, may mga times sa confines ng na napapaano ako na tama bang naging nanay ako, ganyan. So I have to intentionally go back dun sa word ni God, dun sa knowledge na kahit naman ako inisip ko din, tama ba Lord na naging tatay ako? Kasi sa dinami-dami ng mga kalokohan na nagawa ko sa buhay noon, parang tama ba na you have someone under my care? Three people. Kasi syempre kasama yung asawa ko, tapos yung dalawang anak ko. Pero God is good. Sabi niya, surely goodness and mercy shall follow thee. Sabihin, goodness and mercy will pursue you all the days of your life. So, since the mercies and compassion ng Panginoon, they are new every morning, they never fail. Grabe, no? Those are the things na kinakapitan namin. Napaka-powerful ng salita ng Diyos. Sasabi ko sa inyo. And, if you're hearing this for the first time, and you don't have a belief system like we do, we're not going to force this to you, pero I'm just saying na if you don't have a relationship with the ultimate being who has created everything, diba? Sayang yung time natin. Yeah. Because para sa akin, life ultimately dapat talaga through yung life natin, it will begin with a relationship with Jesus. Yun lang. So parang ang ganda lang ng namin na we started off this podcast na parang we were thinking, actually wala kaming topic na pag-uusapan. Wala kaming topic na pag-uusapan. We just wanted to unpack the first week ni Toby kasi it was really a struggle. Pero at the end of the podcast, we realized, whatever struggle that we encountered, it builds in comparison sa glory ng Panginoon. So ngayon yung mga realizations namin, ngayon lang to. Yeah. Ngayon lang to. And, wala kaming script, wala kaming anything. When we do this, it's like raw. Actually, naglalaro pa nga ako. Sorry. Naglalaro pa siya. Sorry. So, yun lang. I think we just wanted to revive the podcast. Yeah, revive the podcast. We wanted it sana to be something na consistent. Yeah. And if ever na may makapakinig na merong question or reaction about what we said, don't hesitate to reach out to us. Ewan ko, maybe you can comment dun sa YouTube din naman to, tsaka sa Spotify. Pero you can reach out, comment, bash us if you want. Kung may violent reaction ka dun sa sinabi ko, like for example, sasabihin mo sa akin na good pa rin ba si God? Ganito nga yung pinagdaanan ko. Dina-downplay mo naman yung trauma namin. Go ahead. It's okay. We're just trying to live our lives according to our belief system that is founded on
the absolute truth of the Word of God. Yes, you can debate. We can be civilized people. And debate. Yeah. Yes. Let's talk about the veracity of the Bible. Mm-mm. The the personal ng Panginoon sa atin. Kung ano yung opinion mo, kung bakit, saan nanggagaling yung opinion mo na yan. If you're against whatever dun sa mga nasabi namin, it's okay. We can be, Siguro na-prepare na rin kami ng mga anak namin. We're so thick-skinned. Kasi, ako tsaka yung bunso ko, we have debated for hours. Kahapon. Kasi meron silang party kahapon. And meron din kasi natawag sila na, sa school kasi merong merit and demerit system. So, merong motivation and na aspect yung preschool, nila. So, every Friday, they will have what they call a merit day. Merit day, ano ba yan? Yung parang, magsha-shopping sila. Magsha-shopping sila dahil dun sa mga merits na kuha nila. Mamimili sila sa merit store. Sa merit store. So, bumili siya ng slime. Binili ba niya? Hindi ba yan giveaway from the party? Okay. Giveaway. Binili niya yung slime. So, nung binili niya yung slime, yung pinaka-ano namin sa kanila, huwag kayo bibili ng slime, huwag kayo bibili ng clay. So, bumili siya ng slime. Pagbili niya ng slime, parang nung pahapon-hapon na, nawala na yung slime. Biglang, sabi niya sa akin, nung pauwi na kami, kasi mga alas 7:30 na, mga alas 6:30, wala na siya sa akin na, Daddy, you call Tyler. Sabi niya sa akin, because, Tyler ba? Hindi Kyler. I don't know. I don't even know the name. Sorry po. First week pa lang, I don't know the names of his classmates. Hindi ko nga rin alam kung classmate. Hindi niya classmate, schoolmate. So yun. Can you find, let's look for Kyler daw or Tyler kung ano man. Kasi he has my slime. Sabi ko, I don't know. Sabi niya, no, you know him. Sabi ko sa kanya, I may know him dahil sa face niya, pero I don't really know him. I don't know his number, I don't know where he lives. No. The slime is very important. And that went on for about an hour. So I think God allowed that. Kasi nabuhay pa yung Nadagdagan pa kasi may isa pa siyang toy na pinahiram din niya. Pinahiram din niya. Sabi ko nga sa kanya, ikaw yung nagpahiram tapos sa akin ka nagagalit. Ewan ko ba? Pero yan. That's our story for today. And I hope and pray that kahit paano it struck a chord sa inyo. Made you think. Mm-hmm. Yun lang naman eh. And we are trying to stay true to the theme of our podcast na kahit anong podcast. Yeah. Anything and everything under the sun. So parang Solomon, no? Ay, hindi. Vanity of vanities. Vanity of vanities naman. So yun. So I'm Tej. And I'm Neth. And hopefully we'll see you soon again. So, kung yung susunod na podcast, ito pa rin suot namin sabihin na na-inspire kami magdalawang recording sa isang araw. Bye. Bye. Ang kahit anong podcast.